Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Pag-aaralan po natin ay sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 1 to 3. At ang sinasabi po rito ay ganito. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao ng una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. At dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So today we will talk about the principles of faith. Siguro throughout this week, pag-aralan po natin yan kasi gusto ko pong maintindihan ninyo gaano kahalaga ang pananampalataya at paano po natin hayaan na itong pananampalatayang ito ay mag-operate sa ating buhay. Now, isang magandang tanong siguro meron ba talagang totoong pananampalataya? Meron po. At ang totoong pananampalataya po ay nasasalig na matibay sa salita ng Diyos. Kaya dito po in-explain po rito kung ano yung pananampalataya. Sabi po rito, yung mga bagay na ating inaasahan. Sabi rito, pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang unang-una pong misconception about faith, ito po ay yung blind action, yung tinatawag na blind faith, na basta ka lang maniniwala at kahit anong bagay paniwalaan mo, may mangyayari. Ang totoong pananampalataya po ay meron po siyang inaasahan. Meron po siyang pinagkakatiwalaan na mangyayari sa kanyang buhay. At ang unang-una po dapat nating maintindihan dyan, ang pananampalataya ay dumarating lamang po sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17. At dito maintindihan natin na ang Diyos, He is not separated from His Word. Kung ang Diyos po ay kumikilo sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang salita, mararanasan natin yung pagkilos ng pananampalataya. Kaya ang sabi po rito sa Hebrews 11:3, maintindihan natin na sabi po rito, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga bagay na nakikita mula sa hindi nakikita. So lahat po pala ng nilikha ng Diyos ay nanggaling po sa Kanyang salita. Walang bagay tayong nakikita ngayon na hindi nanggaling sa Kanya pong salita. Kaya kung pag-iisipan nyo ito mga kapatid, ang principle ng faith na unang-una po na gusto kong matutunan ninyo ay yung pagtitiwala po ninyo at pananalig po sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo maniniwala sa salita ng Diyos, hindi po totoong pananampalataya yon. At ang higit sa lahat po, ginagawa natin yung salita ng Diyos na ultimate priority natin sa ating buhay. At kung hindi ang salita ng Diyos ang siyang magiging foundation ng ating buhay, ay mahina po ang ating pananampalataya. Now, you cannot separate God from His Word. Kaya nga po sa John chapter 1, basahin natin, sabi po rito, in the beginning, before all time was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Now dito, maintindihan nyo po na sa simula pa lamang, naroon na daw po yung salita. Ngayon, pinakilala po kung sino yung salita. Sabi rito sa verse 2, He was present originally with God. All things were made and came into existence through Him. Nagkaroon ng personality po yung salita ng Diyos. So, bakit ganun, Pastor? Word, tapos nagkaroon ng personality. Maintindihan niyo po yan, sabi dito. And without Him was not even one thing made that has been made. So, walang nalikha kung hindi nanggaling sa salita. Ngayon, sino po yung salita? If you go down to verse 14, ang sabi rito ng Biblia, sabi rito, and the Word became flesh. Sabi rito, and dwell among us. Sabi rito, and we actually saw His glory, His majesty. Sabi rito, full of grace and truth, the only begotten Son. So yung salita po ay si Jesus. So maintindihan nyo na po ngayon kung gaano kahalaga yung relationship ng salita ng Diyos sa pananampalataya. So yung salita po pala ay walang iba kundi si Jesus. At walang nalikha sa sanlibutan ito
na hindi nanggaling sa salita. Kaya sa larangan po ng pananampalataya o sa pinampananampalataya, mahalaga ang salita. In the spirit world, mahalaga po ang salita. Kasi walang nalilikha ng hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At maiintindihan nyo na ngayon kung bakit tinawag si Jesus bilang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang salita lamang po ang nakakapag-ugnay sa supernatural to the physical. Hindi natin kayang makilala ang Diyos sa pamamagitan po ng sarili nating karunungan. Pero kung tayo bibigyan niya ng kanyang salita at yung salitang niya nagkatawang tao, ipinangaral yung mabuting balita na siya mismo nakaranas ng lahat ng pinagdadaanan ng tao at itinuro niya sa atin yung katotohanan. Sa pamamagitan niya ngayon, tayo makakalakad ng may pananampalataya sa Diyos. Kaya sa aklat po ng Hebreo, chapter 4, verse 12, makikita niyo po dyan na walang makakaugnay sa kaluluwa at spirito ng tao at sa kanyang katawan maliban sa salita ng Diyos. Sabi rito, for the word of God that speak is alive and full of power. May taglay po siyang kapangyarihan. It is alive and full of power. Sabi rito, making it active, operative, energizing, and effective. Effective po ito. Bakit po? It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, that is our soul, and the immortal spirit, yung ating kaluluwa, yung ating spirito, and of joints and marrow. Yan po yung ating katawan. Sabi po rito, analyzing and judging the very thought and the purpose of the heart. And verse 15, sabi rito, and not a creature exists that is concealed from His sight. So again, may personality po yung word. Sabi, not concealed from His sight, but all things are open and exposed, naked, defenseless to the eyes of Him with whom we have to do. So maintindihan niyo po na si Jesus yung living word. Kaya maintindihan niyo na po bakit sa Biblia ina-attribute sa Kanya yung sinasabi po sa John chapter 1, verse 1, na siya yung word that was with God, and the word was God. Siya mismo ay Diyos. At sasabi ng Biblia, and He made His dwelling among us. Hindi mo mararanasan ang presence ni Jesus ngayon, kapatid, kung hindi mo mararanasan yung Kanyang salita. Kaya maintindihan nyo ngayon yung John 14, verse 23. At dito, sinasabi po ng ating Panginoong Jesus yung kahalagahan po ng pagkakilala sa Kanya. Sabi dito, Jesus answered, if a person really loves me, he will keep my word. Obey my teaching. My Father will love him and will come to him and make our home with him. Sabi niya, if people who will keep my word, sabi niya, kung mamahalin ng tao yung aking mga salita, ang sabi niya, mananahan kami ng aking Ama sa iyong buhay o sa iyong tahanan. So your relationship with God's Word determine kung gaano po yung antas ng iyong pananampalataya. Wala po akong alam na ibang paraan para malaman mo yung antas ng iyong pananampalataya maliban po sa maunawaan mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Romans chapter 10, hindi naman malayo yan eh. Napakalapit lamang sa iyong bibig. Sabi po sa Romans chapter 10. At maintindihan po natin na if we confess that Jesus is Lord sa ating buhay, tinanggap nating mabuting balita, ang sabi ng Biblia, we will be saved. No? Sabi rito, hindi tayo nalalayo sa Kanya salita. Nariyan lang yan, tatanggapin lang natin. At pag tinanggap natin sa buhay natin at naging Lord yung Kanyang salita, ang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, tayo'y maliligtas. Again, sa umagang ito, if you haven't received Jesus as your Lord and Savior, bigyan mo ng puwang ang salita sa iyong buhay. Receive Him as your Savior and Lord. And again, ikaw naman ay hindi pa lumalakad sa salita ng Diyos, nais mong pananampalataya mo'y mataguyod, magpatuloy, lumakad ka sa salita ng Diyos, kapatid. Be blessed, my friends, in Jesus' name. Amen. God bless you.